Considering na anytime this month, isasubmit na yung proposed 2026 sa budget. Sa tingin nyo, dumirfak na ang chairman ngayon si Senator Win Gatchalian at meron siyang mga ipapatupad na reform sa process. Ang gusto niya talagang maging open yung budget process. May tinawag pa nga siya na dadaan daw ito sa golden age of transparency and accountability. Sa tingin nyo, dumirfak din yung sinabi ni PBBM sa SONA na hindi niya papayagan kung sakali nga daw na ang daming baguhin at hindi naaayon sa kanya mga priority programs yung ipapasang budget. Sa tingin niyo magiging matinuna yung ipapasang budget this time ng Congress? Lagi kong sinasabi, hope springs eternal. Sana nga. Kaya lang, tuwing mag-umpisa ang budget season, parati naman natin pinapangako yung transparency, accountability. Inaasahan ko na talagang puspusan ang gawin. At makinig naman sa Pangulo, makinig kina Sherwin, at tunay nga na mangyari ito. Subalit yung sinasabi na ipapalathala yung NEP, ilalabas yung mga iba't ibang report. Digital ang magika naman, hindi sa digital copy ng NEP, ng GAA, ng kung ano-ano. Ang magika nasa BICAM, mini BICAM, micro BICAM. Nagugulat na lang kami dun eh. Doon naman tayo nasisindak. Yung mga sinasabi na digitized copy, available naman yan talaga kung pipilitin. Walang problema. Yung malalaking libro, kinakalat naman yan. Nababasa naman natin lahat. Walang problema yun. The President's budget should really be publicized as it has been all these years. Ang problema, ang himala, nangyayari sa BICAM. Alam naman natin yan. So ano dapat naman gawin pagdating sa BICAM? Wala na dapat yung mini BICAM at yung BICAM talagang open for public, for the media? Dati ko pa sinasabi, live stream kaya yung BICAM na yan para magkabukuhan na, mabisto na. Kasi miski kami na member ng BICAM, ako, kasi vice chairman ako, di ko alam kung ano nangyayari, nagkakagulatan. Kaming lahat, katakot-takot na hearing, nagpuyat kami, nagpakapagod kami, ilang hearing para sa iba't ibang mga committee, sa iba't ibang department. Nung lumabas yung BICAM report, lahat ng amendments namin, wala, binasura. Kaya, para pa kami naghihiring kung ganun din sa BICAM, tatanggalin pala lahat yun. Isa pa na pinagtatakahan ko at para sa akin, nagiging useless, lagi namin dinidiin na yung power of the purse na nanatili sa Senate at sa Congress. Pero nakikita natin na sangkatutak ang FLR. At inaaral ko itong maigi, kung bakit umabot sa 1.3 trillion pa rin. Nasa Agosto na tayo, dai-dai pang pera na for later release. So, ang ibig sabihin niyan, hindi pa nagagastos to. Ang sabi nila, mali daw yung datos, pero sana ma-update naman kasi nakakalat to sa iba't ibang departamento ng gobyerno, sa DPWH, alam natin, na ito ay nasa 572 billion. Ang laki-laki pa niyan. Samantalang lumulubog na tayo sa baha, hirap na dumaan at maghanap buhay ang ating mga kababayan, higit sa lahat, may nasasalanta pa sa bagyo. Ang lalaki pa ng halaga Ang malaki dito, yung DPWH, ang katutak na FLR, marami pa talaga. Yung MPBF, ayan pa, 109 billion, PGF, 144 billion. Ang lalaki ng amounts na to. So I'm wondering what appears to be the plan. May plano daw, pero paano pa hahabulin? Tagulan na. Ayos pa ba ng kalsada? Pwede pa bang mag-construction? Matutuyo pa ba ang semento? Parang, alam naman natin, mag-umpisa na yan by January pag umigi-igi ng konti ang panahon. Ma'am, yung FLR, sinasabi, prerogative ng executive. Pero ano po ba? Ano yung nagiging basihan pag FLR? Dahil may mga questionable dun sa project? Meron tayong mahiwaga at highly controversial provision na dinadala from budget to budget. Ang kada GAA halos, para lang yata ito ng panahon ni Presidente Duterte, hindi ko maalala. There was a time na nawala ito Ito yung Section 71 na sinasabi may prohibition against impoundment. Kapag hindi na veto, lumusot naman siya bilang bahagi ng budget,
wala nang pwedeng hintuin na pag-release. Pwera lang, pag nagkaroon ng unmanageable national budget deficit. Ayun, pag talagang exceeded na talaga yung quarterly budget deficit, lumampas-lampas na tayo. Ayun. So, there has to be a declaration that an unmanageable deficit has transpired, at which pwede nang mag-impound. Pag-uusapan na yan. So, also, the other thing is there are clear economic indications of an impending occurrence. Ito, parang mahirap rin to. Impending, ibig sabihin, di pa nangyayari, pwede nang hulaan. Medyo maluwag yata ang ganito. And it's always subject to the rules and regulations by DBM. Maybe we should consider entirely deleting Section 71 once and for all, or perhaps amending it radically. Kasi hindi katanggap-tanggap to. Kontra ito sa ating konstitusyon na nagbibigay sa ating Kongreso ng power of the purse. Nagveto na si Pangulo ng 26 billion noong nakaraang taon sa DPWH, 168 billion sa ilalim ng unprogrammed. Pero kung wala naman unmanageable deficit, meron namang cash programming, meron namang prudent fiscal management, bakit kinakailangan pang harangin? At napopolitika pa, kasi alam naman natin, yung buong Duterte block, naka-FLR. Ang bigat naman nun. Ang balita, may saro na, andyan na sa iba't ibang department, wala nang magawa yung DBM, pero nakatenga sa mga department. So karamihan po na naka-FLR ay dun sa Opposition. Sa opposition. Opo. Sa Sorry? Senate and House na. Yes. Ang balita ko, pati congressman, oo. Sorry? Hindi daw insertion. Sorry? Hindi daw insertion. The president vetoed quite a few of the insertions as well as the new appropriations as well as the additional amounts. Ano? Marami siyang vinito. Pero yung mga inapprove, parang vinito na rin kasi hindi lumalabas. Agosto na. So yung FLR parang ginagamit na panggigipit sa opposition, ma'am? May pakiramdam na ganun. So ang nagsasuffer, yung mga projects na dapat pakinabangan na ho ng taong bayan. Yes, at sa totoo lang, marami dyan walang kinalaman sa amin, kundi request talaga ng mga department. Alam naman ninyo yan di ba? Pag dumarating tayo sa budget season, ang bawat department, bawat ahensya, humihingi ng karagdagang pondo. Yun, napapakiusapan. Okay, Nympha and then Mean. Ma'am, ang House of Representatives po nag-adapt ng resolution para gawing bukas, i-open yung bicameral conference committee meetings. Whereas ang Senate naman po, meron kayong resolution, concurrent resolution para i-publish yung digital copy. So paano yun i-reconcile, ma'am? And naniniwala ba kayo sa sincerity ng House to open the bicam? Like I said, hope springs eternal. Otherwise, hindi na tayo magtatrabaho, no? Kasi nakakalungkot na. Paulit-ulit na lang itong nangyayari. Paulit-ulit na pangako. Tutuparin pa. Ay, nako talaga naman. At yun, umaasa pa rin ako na ma-i-improve naman natin kasi ang sagwa ng mga nangyayari nakaraan yung 2024, ganon, 2025, mas malala. Talagang na-overhaul ang budget na nakita namin dito sa Senate. Speaker kasi po ang nag-push ng resolution, siya yung author ng resolution para sa open bicam. Pero, ma'am, kasi di ba sa House supposedly nanggaling yung binanggit nyo for this year's budget na AKAP. Di ba? So, wala kayo nakikitang, ano ba to, lip service lang ba to? Or what? Hindi ko alam. Hindi ko pa nabasa yung resolution. Yung nakita ko yung filed na bill for budget reform, luma na yun O baka yung reason na yun, tugon ng House doon sa sinabi ni Presidente sa SONA about the budget. Oo, sana naman, pansinin naman nila yung utos ng Pangulo
ang daming beses nang sinasabi ng Pangulo, hindi naman bibigyan ng pansin. Yung impeachment na yan, di ba? Sinabi, no, impeachment, tinuloy-tuloy pa rin. Wala tayong magawa. Kung i-open ng BICAM, digital copy na lahat, but meron pa rin walang guarantee na wala ng mini BICAM or small BICAM. Yun na nga, yun naman ang problema talaga. Lagi naman pangako na i-upload for the public, magkukumbida ng mga civil society, ng NGO na mag-participate at manood. Parati naman yan ang pangako, yung mga bottoms-up budgeting, kung ano-ano, di ba? Tsaka transparent. Pero alam naman natin, yung final touch, ika nga, doon naman talaga ang magikan. So, ma'am, Kaya nga nakakapagod eh. Kasi magba-vice chair ka, sangkatutak magsa-subcommittee ka, sangkatutak na hearing. Nakakabigo talaga. Tapos babawasan pala, pati yung 4Ps. Naku, pambira naman. Tapos yung mga ospital, walang dinagdag. Yung PhilHealth. Ay, nako talaga naman. So ma'am, ang issues di ba ho dun sa 2025 budget is yung na-insert na pondo for AKAP and yung lumobon na budget for unprogrammed funds. DPWH. Yes, ma'am. And DPWH. unprogrammed. Oo. Yes, ma'am. So, anong dapat na mangyari at hindi na dapat mangyari this time? Well, yung BICAM nga, like I said, let's have a genuine BICAM that's open. Kung papayag kayo, i-live stream na para wala nang gulatan. Pero ang sabi naman ng iba, kinakailangan daw matapos on time. Baka hindi matapos kung isa-isahin. Ang akin naman, limitahan sa malalaking bagay at saka establish the policy guidance early on and then limit yourselves to the largest line items. Matatapos at matatapos yan. Bakit hindi? Ma'am, makakatulong ba yung parang panawagan ni Budget Secretary Amena Pangandaman sa mga department heads na wag na kayong maglabi sa mga pulis, sa mga senador at kongresista, kumbaga pinag-aralan na naman yung budget allocation sa kanilang mga tanggapan? Ang problema kasi, hindi mo rin masisisi yung mga department heads kasi matindi rin na magtanggal yung DBM. May paliwanag naman yung mga department. So, palagay ko, maganda na we stick to the NEP, but at the same time, we need to hear the context for each and every item. Okay. Meron ka pa? About budget pa rin? Yeah, so Section 71 is a real concern. And I think we need to evaluate it very carefully. Sa lahat ng GAA, parang kina-carry over lang namin taon-taon. Tapos, aaray kapag na-impound yung iba't ibang project. So, mabigat yun. Kinakailangan talagang pag-aralan maigi kung anong limitasyon nito or alamin, baka naman may opinion yung ating mga justices kung talagang nababawasan ang ibinigay ng ating saligang batas na kapangyarihan sa budgeting sa ating Kongreso. Mean. Ma'am, additional lang, kasama po ba yung mga projects nyo sa mga departments na FLR na until now hindi nalalabas? Marami kami. Including Oh, yeah. So, opposition ka ba, ma'am? Oo naman, Duterte Black ako, di ba? Ako yung Marcos na Duterte, hindi ko maintindihan. Marami akong apelyido ngayon. Pwera lang Romualdez muna, ha? Meron ba, Mean? Okay. Ma'am, Nagpaumanin na muna ako sa nanay ko. sige. Budget Ma'am, pa rin. yung sa BICAM lang, kasi what happens now, di ba ino-open nyo supposedly for media, pero picturean lang siya, tapos lalabas din kami. Correct. You want it live stream, pero paano nga po yung mga mini BICAM? Pati po ba yun malalive? How feasible is that? Hindi ko nga alam eh. Hindi ko nga alam. Pag-usapan namin kung anong kakayanin. Ayoko naman na ma-delay ng todo-todo kasi yun ang mangyayari kung talagang pagdidiskitahan tayo line by line. Pero at the same time, kinakailangan talagang tutukan dahil ibang klase to. Ang sinasabi ko nga, minsan nababalitaan natin smuggling, ayan. Babalitaan natin ghost projects. Alam mo, sa totoo lang, alam naman ninyo yon, old school na yon, di na yun nangyayari. Systemic na ang corruption ngayon. Ibig sabihin, sa NEP pa lang, napipilitan kami tumingin kung ano ba talagang laman nun. Kaya, kailangan pakinggan din yung mga department kasi
Marami rin tanong. Yung sinasabi kong systemic sa NEP, may magican na. Ayan. Sa POW, magdududa ka na sa itsura. So, it's a whole new ball game. Yung mga ghost projects, mahirap na mag-ghost project, naka-drone di ba? Naka-picture lahat at ang dami-daming nagre-report sa social media. Medyo old school na yun, yung mga dati. Yun. Yung smuggling sa agriculture, ayan. Parang nakakatuwa na kasi legal na One-stop shop na nga Gagawin na para sa iyo lahat Hindi na kailangan Kawawa na lang yung ating mga farmers. Puhunan mo 15 sa 8 piso, hindi mo pa mabenta yung palay. Talagang pahirapan. Ma'am, so hindi solusyon yung sinasabi ni Senator Win na upload sa website ng DBM Senate House everything from Hindi, net to malaking bycam? bagay yun. Malaking bagay yun. Makakatulong yun kasi at least yung mga concerned, yung mga distrito, yung mga sektor, talagang tututukan nila. Alam nila talaga yung nararapat na para sa kanila. Maganda yun. Perfect. But not enough to solve yung insertion. Hindi sapat. Kasi hanggang dapat from the beginning to the end. Umpisa pa lang yun Yung president budget ang dapat pinagbabasehan natin. Pero that's the very beginning of the process. It needs to go further into the BICAM, the final version, the enrolled, and finally the one that the president signs. Because as we know, hindi namin nababasa ng maigi. We don't get it in time. Nakakatawa. Nag-surrender nga ako sa kakabasa, 67 blank items. Paano naman pipirma ng blanco? Naku, pambira talaga. Yun ang dapat hindi nangyayari. Tapos ibibigay sa'yo, yung 2 hours before, di pa kumpleto. Pambira naman. Di po pwede yun. Okay, RG. Ma'am, can you paint us a picture? How transparent can the budget process be, especially sa BICAM? Kasi kahit naman i-livestream natin ang BICAM, nothing prevents any member, and this is not to cast aspersions on anybody, from talking privately outside of the meetings, di ba? Outside of the formal meeting. So, siyempre hindi naman natin maiiwasang mag-usap-usap ang mga miyembro, casually, informally. So, how do you overcome that? Well, unang-una, every step of the way, i-digital upload natin. Every step, alam natin na yung NEP, tapos yung sa House. So, para maliwanag kung anong pagbabago mula sa President's budget, kung binasura lahat ng priority ni Presidente, lahat ng flagship program, at yung mga foreign funded, dinagay na lang sa unprogrammed. Alam mo, may problema na dyan. Paano tayo magkakaroon ng pangkalahatang flood control? In unprogrammed, alam natin yung unprogrammed. Ibig sabihin, wala pang siguradong budget yan. Ala-chamba yan kapag may extra money. Ayun. Ang labo ng ganon. Pero alam na natin yun. Pagdating sa Senate, makikita natin yung GAB. Ano na naman yung amendment ng senador. Kaya tutukan natin every step of the process. Pagdating dito sa Senate, ano na naman ang dinagdag o binawas ng senador. Makikita rin natin dyan. Di aalma ngayon yung mga nauukol, yung mga taga-Bulacan, bawat taga-Pampanga, o alam nila, bakit nawala naman yung amin? Pagkatapos nun, sa BICAM, ayun, makikita na naman yung forma. Pwedeng makipag-usap, makikisuyo ka talaga Lahat naman kami nagkukonsultahan, may give and take talaga naman dapat. Pero, yung final document, dapat makita natin kung sino talaga ang nagbago. Doon ba talaga yan sa NEP pa lamang? O sa House ba yan binago? O yung mga senador ang may kasalanan yan? O biglang nag-milagro sa BICAM? Tulad ng 2025, maayos naman yun Lahat okay Tapos biglang sumulpot yung AKAP, biglang sumulpot yung wala ng PhilHealth, biglang sumulpot na tinaga yung mga pensyon at saka 4-piece. Sa BICAM lang naman yun umapir Pag tinutukan mo every step of the way, makikita mo kung saan nagmagikan. Magiging maliwanag. Kaya RG, para sa akin, every step of the way, i-digitize na. Kahit sabi mo nga, hindi naman maiiwasan na makipag-usap ang mga senador, mga kongresista. Dapat lang na talaga nag-uusap, nagkukonsultahan, nagdedebate. Pero proof of the pudding is the document. Ano ba itsura ng GAA, ng GAB, ng Senate amendments at ng BICAM? At saan nagbago?
So, magiging vice chairman ka ulit ng Committee on Finance? Sabi. Pero hindi pa yata lista ng mga assignment si Senator Win. Hilo na yata eh. Kung sino daw kasi interesado according to Senator Win. Yes, that's right. So, magpapalista ka, ma'am? Sorry? Magpapalista ka? O sinabi ko sa kanya na interesado ko sa mga budget at gusto ko talaga ng tutukan muli. At ayoko mangyari ang nangyari. First time kasi na ako bilang vice chairman, hiyang-hiya ako na hindi ako pumirma ng budget. Kasi parang duty mo yun eh. Kaso hindi ko talaga mapirmahan. Sobrang daming blanco.